hapon po sa ating lahat mga kapatid. So ako po si James alias Tubong Vizcaya, laking Ibaloy Tribe. Pasalamat sa Panginoon. Totoo yung sinabi ng kapatid kanina, hindi po kami talaga Tagalog. Pero kasi madlaw naman. Pero para sa iyo kapatid, ganun ka ka-importante, yun yung value mo, kami ang mag-a-adjust sa iyo. So, salamat kapatid sa tanong, napakagandang tanong kasi actually parang simple yung tanong pero napakalawak ng tanong kapatid. Kasi maraming nagtatanong, Pastor, paano ba sinasagot ng Panginoon yung prayer ko? Pahabaan ba, Pastor? Paiklian ba, Pastor? Or saan ba dapat nang gagaling yung prayer? Diba? Yun yung mosting tanong natin. So, may papasahin lang ako sa James chapter 4, chapter 1, verse 3. Sabi niya rito, what is causing the quarrels and fight among you? Don't they come from the evil desire at war within you? So, meron daw yung problema natin. Mostly ang problema sa tao is merong nangyayaring alabanan doon sa loob o doon sa ating puso. So sabi niya sa verse 2, you want what you don't have, so you scheme and kill to get it. You are jealous of what others have, but you can't get it. So you fight and wage war to take it away from them. Yet you don't have what you want. Ito na po yung sagot doon sa tanong kanina. Yet you don't have what you want because you don't ask God for it. And verse 3, and even when you ask, you don't get it because your motive are all wrong. You want only what will give you pleasure. So tama yun kapatid, mostly is maganda naman yung prayer, pero ang problema yung motibo. Meron isang youth na isa daw tong revival. May mga bisitang Amerikano, so gustong-gusto niya yung katabi niyang babae. So, siyempre, as Kristiyano, sabi, yun ang turo sa atin, ipanalangin mo kapatid. Okay! So, nanalangin siya. Revival yung kapatid. So, alam mo kung anong ginawa niya kapatid? So, tinaas niya ang kamay niya. Siya na nga. So, akala nung Amerikano kapatid is nag-i-speak in tongues yung kapatid. So, sabi ng Amerikano, praise God, someone is blessed. Pero, yung mga taga doon, alam nilang, ano ba naman tong kapatid na to? Maling-mali yung way. Maling-mali yung nasa puso. To cut the story short, kapatid, hindi sila nagkatuluyan. He was actually hated by that lady. Yun yung problema kasi kapatid, is all about what is the motive. Bakit mo inihingi yung mga ipinapanalangin mo sa Panginoon? Lagi nating naririnig, 3 lang naman ang sagot ng Panginoon sa panalangin. Oo, hindi, teka lang. Bakit kaya hindi? Mostly dito sa ating verse, it's actually, sabi niya ron, mali kasi yung motibo. Meron isang bata, nanalangin siya, tama naman yung naituro sa kanya. Tama naman yung mensaheng narinig niya. So ang ginawa niya, kasi yung mensahe na narinig niya, kung mananalangin ka, be specific. Be specific, my friend, kasi para pag dumating yan, makikilala mo yung pinag-pray mo, and then mag-end, pasasalamatan mo ang Panginoon. Tama naman yung mensahe. Pero nung nag-pray na yung bata, sabi niya, Lord, ako na lang ang walang bike. Sabi nung nagturo sa amin, ipagpe-pray ko yung bike, dapat meron na bukas, kulay black, Lord. Wow, very specific, di ba? Mountain bike. So, hinintay niya, and lumabas siya sa bahay, naghihintay yung bata. Tapos na yung araw, nagtaka siya, at parang may mali yata doon sa prayer ko, kaya hindi narinig ng Panginoon. So, nagtanong siya ulit doon sa pastor, Pastor, specific naman ako, pero hindi narinig. Ito yata ang problema. Baka may problema, dapat umiyak ka. Alright! So sabi niya, parang sinasabi ng kuhan, hindi naman siguro yun yung intention, maging actor ka, kapatid. So, nag-pray ulit siya, umiyak siya, Lord, ako na lang talaga ang walang bike dito. Mountain bike, black, dapat meron na bukas ASAP. Tinakot niya pa ang Panginoon, kapatid, parang ikaw lang, pag nagpipray ka, Lord, pag hindi mo ako ipibless, hindi ako magsisimba. Tinatakot natin ang Panginoon, parang
prayer ko, hindi na ako maniniwala sa'yo. So, nag-pray siya, hinintay niya kapatid, wala pa rin. So, siyempre, tinakot nila ang Panginoon. So, ang ginawa niya is, bigla lang siya lumabas doon sa kwarto niya. Nakita nung nanay niya. Tapos, meron daw siyang daladalang malaki. Nakalagay sa parang, sabihin na natin towel, basta, pinalutan niya ng cloth. So, lumabas siya, and then bumalik yung bata. Putik-putik yung bata, kapatid. Tapos nagtataka yung nanay, ano nangyayari dito sa anak ko? So, nakita niya naman, nagpe-pray naman yung anak. So, pinakinggan niya yung prayer ng anak niya. Lord, last na to. Wow! Parang tayo lang minsan. Lord, last na ako magpe-pray. Last ko na, hihilingin to sa'yo. So, nagpe-pray siya, pinapakinggan ng mama, sabi ng bata, Lord, kung gusto mo pang makita si mama mo, ibigay mo yung bike ko. So, yun palang itinakbo niya, tapos, ihinukay niya, niliping niya si Mama Mary. Yung kapatid, doon sa story, doon sa dalawang story, makikita natin kapatid, it's all about the motive. It's either maganda naman yung prayer, tama naman yung prayer, tama naman yung application ng word. To answer the question, baka ganun ka kapatid. Yeah. Pastor, kasi yun naman yung turo sa amin, hilingin mo sa Ama, and then you will end by the name of the Lord Jesus Christ. Then I think what's wrong is, it's about your motive. Bakit mo hinihiling yun? Let me ask you a question, kasi nag-ask ka ng question, patuhin kita ng question, why are you praying for blessing? Yung ba motibo mo ay kasi, meron ako yung puso na gusto kong tumulong, pero walang-wala rin ako. Or ikaw yung klase ng tao na gusto kong mabless para mapatunayan ko sa iba, sa aking mga kapitbahay, na bless ako. Tunay akong Kristiyano. And then, kung titignan natin, once again, sabi niya rito, it's all for pleasure. Nag-aawa yun sa loob, kaya meron tayong quarreling. May nag-pray kapatid, sabi niya, nasa prayer meeting, Lord, nakakarami na yung aking kapatid na blessing. Nakakarami na siya ng blessing. Lord, ako naman. Kalimutan mo na siya. Ako naman, Lord. Hayaan mo na siya, please. Nakarami na siya. Masaya na siya. Ako naman, Lord. It's all about quarreling na yun yung tinatakal ni Apostle James. Kaya kayo nag-aaway kasi yung kaaway na dapat mong tinitignan, ang pinofocus is yung nasa loob. What is your motive? What is in your heart? Even yung time na hinahanap ni Samuel, next king, David. So nakita niya yung tao, wow, ang tangkad, gwapo, maputi. Siya na yung king. Parang yung prayer lang, ang haba-haba, parang yung prayer lang nung isang makasalanan, at saka yung Pariseo. Sabi ng Pariseo, Lord, binibigay ko yung tithes ko, ginagawa ko yung law, and so on and so forth. Hindi ako katulad ng mga taong ganito. So, pinahiyan niya pa yung tao sa Panginoon. Pero, kung titignan natin dun sa story, ang pinakinggan na panalangin ng Panginoon is yung sabi ng makasalanan, sinuntok niya pa yung puso niya. Kasi nanggaling sa puso yun. Tama yung kanyang motibo na sinabi niya, makasalanan ako, Panginoon. And doon, nasiyahan ang Panginoon. Hindi yung prayer na pagkahaba-haba nga, mali naman yung motibo. Pero sa kanya, pero kapatid, hindi ko sinasabing paiklian ng prayer. Please lang kapatid, baka may magrereklamo, Pastor, yung mga youth namin dito, puro thank you Lord na. Thank you Lord for the food. Thank you Lord for this morning. Amen. Once again kapatid, hindi siya pahabaan, hindi siya paiklian. Ang tanong kapatid, nanggagaling ba sa puso yung prayer mo o doon lang sa nguso? Pero doon sa isipan natin, gusto kong mabless para may pagmalaki naman ako. Lord, gusto kong magkatrabaho. Bakit? Kasi ayaw ko na sa church. Alis, mabisi man ako, ayos na.
My friend, kapatid, hindi ko alam kung ano yung pinagpipray mo, pero preno ka muna, kapatid. And I encourage you, check mo muna yung puso mo. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Meron isang pastor na nag-share na sabi niya, alam mo, kapatid, kung masasagot yung prayer mo o hindi. Alam mo yan sa puso mo. May pinagpipray kang isang bagay. For example, forgiveness. Nagpipray ka ng forgiveness, Lord, ang dami kong kasalanan, and so on and so forth. Tapos yung puso niya, parang yung story lagi ni Pastor Asmin na nagkumpisal daw siya, Apo Paddy, nagnakaw po ako ng papaya. Magpapatawad ba ako ng Lord? Oo naman. Kasi yung biblical nga naman, confess your sins, and is faithful and just to forgive you. Pero bumanat pa yung kapatid na sabi niya, mapapatawad pa kaya ako ng Panginoon? Nagtaka si Apo Paddy, so sabi niya, oo naman, pero bakit? So ang sabi niya, kasi mahihinog na yung isang papaya. We ask for forgiveness, wrong motive. Kasi yung nabanggit kanina is, para lang mabawasan yung kasalanan ba, kapatid? Or pinagpipray mo kasi yung laban is sa loob. Alam mo, kapatid, na you are forgiven. Why? Kasi totoo kang humarap sa Panginoon. Lord, ito yung mga kasalanan ko. You know my heart. You know my thought. You know everything in me. Awan matitipan. Wala akong maitatago sa iyo. Hindi ko palang ginagawa. Alam mo na kung ano yung future. Naging totoo yung kapatid and he was forgiven. The encouragement is, bantayan mo yung puso mo, magpakatotoo ka, I should say. Magpakatotoo ka sa Panginoon, and I believe, kapatid, you will see the answer to your prayer. That's not me talking, kapatid, kasi yun naman yung sabi ni Apostle Paul. Hindi mo nakukuha yung mga pinagpapanalangin mo, doon nananalangin ka kasi mali yung motibo. Praise God! So, I hope that you are encouraged by the word. So, ibabalik natin kay Pastor. Hallelujah. Thank you so much. Thank you. Send the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah, Lord God. Yes, so Jesus, just summarize lahat ng mga nasabi. Sa lahat ng nanonood, wherever you are, abroad ka man, dito man sa Pilipinas, saan mang probinsya, totoo po yun, mga kaibigan. Sa mga nag-text, nag-message na mga sila'y nanliliit sa kanilang mga sarili o tingin ng mga tao sa kanila ay medyo mababa. Yung mga panalangin nila parang hindi nasasagot. Pero totoo naman daw silang manalangin. At pabalik-balik na lang, ba't na lang ganito? Narinig yung lahat ng mga sagot ng mga kapatid natin. And I do believe that is the word of God right now. Amen? Number one, pagkasabi ng kapatid natin, sabi, trust in the Lord with all your heart. And lean not just on your own understanding, but the will of God. Amen? And sabi ng sa kapatid, know your identity in Christ. Amen? If you know your identity in Christ, you will surely be encouraged who you are. My friend, just I give you some of your identity, some of our identity in Christ. Number one, if you believe Jesus Christ as your Lord and Savior, you became the child of God. That's true. If you believe with all your heart and with all your mind, with all your soul, and you accepted Jesus as your Lord and Savior, and you follow Him as a Christian, you will go to the Father.
Because there is no other way in going to the heaven, in going to God, except through Jesus Christ. And you are a son of a living God. That's your identity. Number 2 and number 3, we are saved. We are saved. If you really confess and whatever it takes, and then you follow, talagang sinusunod mo yung daang makipot, kaibigan. Daang napakahirap. Yung, alam mo yung sa amin ng mga kaibigan natin, ang plano natin, straight. Gusto natin pa ganun. Pero ang totoong buhay, talagang ganun. Ups and downs. But you still go on. Na ikay nagpapatuloy. Kudos sa iyo, kapatid. Kudos sa iyo. Mahal ka ng Panginoon. Amen. Because your identity, you are now son, blessed, forgiven, and also, you are also blessed spiritually and physically. Amen? That's true. Bless the Father. Thank God the Father who give all the blessing. Ephesians 7. That's the Bible talking. That's our identity. Yeah. And then, sabi ng isang kapatid, kaibigan, sabi niya, kung ano man ang buhat-buhat mo, ibigay mo na sa Panginoon. Amen? Napakaganda. Kung ano man ang Ilocano kakapsat, nung nabantot unay tikargang at tinargam, itit mo kinayagos. Sabi naman yung, that's a song, nakalilayan? Count your blessing and name them one by one. Yes, you know, when you have so much, you carry so much burden, you carry, hindi ko alam kung ano man ang dinadala mo, problema man yan, mga responsibilidad man yan, yung mga duty ng kuryente or utang, hindi ko alam kung anong daladala mo, kaibigan. Ibigay mo sa Panginoon. You know, God said in Matthew, anuman, lahat ng mga napapagal, lahat ng mga nahihirapan, ibigay mo lahat ng problema mo sa Panginoon, kaibigan. Sabi niya doon, yes, bibigyan ka ng Panginoon ng isang samol, burden. My burden is light, pero you are very light, kaibigan. You will find rest if you give your everything. Ano man ang what you carry in your mind, in your heart, just give it to the Lord. That's for sure. God will bless you, my friend. And lastly, the motivation that it came to us, sabi niya, ano yung motibo mo na nananalangin? Check your heart, my friend. Check your heart. Check your Lord, nakaangkla ba lahat ng mga gusto mo sa iyo? Lord, kumusta na ho ang puso ko? Saan ako malapit, Panginoon? Sa mundo o sa iyo? Bilang Kristiyano, sana malapit tayo sa Kanya. Kasi marami ng mga Kristiyano ngayon, mga kaibigan, malapit ni sila sa mundo. Ang standards na nila, mundo. Dapat nakagraduate ka, masteral, PhD. Dapat mataas, nasa tuktok ka ng tugato. And my friend, I tell you, Paul, sinabi niya, naranasan ko lahat yan, but I consider it garbage when I see the Lord. Kasi iba rin ang standards ng Panginoon. Ibig bang sabihin, Pastor, hindi ba kailangan yun? Kailangan natin yun. Dito sa mundo kasi nabubuhay tayo. Pero hindi yun ang basihan. Kaibigan. Hindi yun ang basihan. Sa pananampalataya mo, if you believe, I tell you, marami mang rejections. If you believe to rejection right now, ano man yung rejection, scholarship rejection, ano pa yung isa, sa mga ayuda rejection or work rejection, ang daming mga nagte-text or nag-message. Alam mo, rejection doesn't mean na wala na, tapos na. Hindi. Baka hindi mo yan, baka isang opening of doors pa yan, mga kaibigan, para sa iyo. Baka hindi mo alam yung mga closing doors na yan, blessing pala kasi opening sa mas plano ng Panginoon. Yan, totoo yung sabi ni Pastor James. Check our heart. Ano ba nga talaga ang motibo natin? Baka sa kagustuhan lang natin, sa pleasure lang natin. Remember, kapatid, bilang isang Kristiyano, you said to God, Lord, I accept you with all my heart. Lord, I accept you as my Lord and Savior. And Lord, whatever you say, I will follow. Sinabi mo yan at sinabi mo yan, kaibigan. Ngayon na nangyayari yan. Lahat ng mga trials or struggles that you are in, you know, you're not going down, but you're going up. Amen? You and God is a majority. Sabi ng kaibigan, I like that testimony, Marayuhan, na sometimes family mo, sometimes friends mo,
hindi nila maibigay yung gusto mong appreciation. Pero maganda sabi niya, God can give you that encouragement. Amen? If you humble yourself towards Him. Hallelujah, Lord God. So, I'm so much blessed. Ako yung nabibless dito sa live na to kasi impromptu man or just you ask question but God make it all possible for you and me, my friend. Sana ma-share mo to sa kaibigan mo. Sana ma-share mo, ma-like mo to, follow ka dito sa page na to. Then, thank you. Ang mga kaibigan nito, they also are students. They are also struggling sometimes financially. Mga sasakyan, pero pinuprovide naman ng Panginoon ng laptop, pangbaon. So yung mga may mga natatouch din dyan. We also need motor right now. Yung mga pioneer din natin. Kasi yung mga bata man to, they go to mountains and place na para mapuntahan. Kasi habang bata, we go for the Lord. Hindi na kumuugod-ugod. Pero kumuugod-ugod ka pa rin at tinatawag ka pa rin ng Panginoon. Go, my friend. Go. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, Lord God, I pray this afternoon, Lord God, blessing upon blessing, faith upon faith, and love upon love, and grace upon love to each and every one, Lord God. I declare blessing upon this person, to us, Lord God, and to the person watching. We break every bondage, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. The bondage of poverty, illness, Lord God, wrong mindset, in the name of Jesus. Lord, make it straight, Lord God, towards you. Oh Jesus, Lord, encourage the person who is watching right now. Lord, empower him more and more, Lord God, and increase, Lord God, his faith towards you, his trust towards you, Lord God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in Jesus' name I pray. Amen. Thank you, and God bless you. The church that we are in is